Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ito at meron tayong pupuntahan ngayon na isang mahalagang bagay. Pero bago yan, habang naglalakbay tayo, gagawa tayo ng content. Napanood nyo po ba yung topic kanina sa Sagalang Mamamayan mga kababayan, yung tungkol dun sa kauna-unahan sa unang pagkakataon, for the first time in history of the Philippines, na magkakaroon po ng twin tunnel ang bansang Pilipinas. Grabe, napakaganda nun. Ngayon lang na nagkaroon pala ng ganong kagandang proyekto ang bansang Pilipinas. Okay? Sipin po, 2.5 kilometers ang haba. Medyo malayo-layo yun. At malaki-laking project yun. Malaki siguro ang nun, siguradong malaki ang pondo nun kasi Japan ang nangontrata mga kababayan. Alam nyo naman ang Japan, kapag sila ang gumagawa ng mga ganyang infrastruktura, mga ganyang mga proyekto, ayaw nila ng ganun-ganun na lang. Ayaw nila yung katulad ng gawang Pinoy na hindi naman Puera de los Buenos ha. May mga gawang Pinoy din na matitibay. Hindi katulad ng iba na gaganunin mo lang yung simento, madudurog na yun. Hindi sila pumapayag na ganun. Pagka Japan ang gumawa, matibay. Yan ang pinaka-importante dyan. Matibay ang kakayari o pagkakagawa. At alam nyo mga kababayan kung saan yun. Sabi nga kanina sa Sagalang Mamamayan, kahit sino pa ang presidente kahit sino pa ang presidente o nanungkulan sa pagkakatatag niyan o pagkakatayo niyan, hindi na po pinag-uusapan yun. Ang importante, mayroong proyekto at yan pag-aari pa rin ng Pilipinas. Totoo nga naman. Pero, hindi mo rin maiaalis Hindi maiiwasan na pag-usapan po ng mga mamamayang mga Pilipino kung saan yan ginawa. Sa Davao po kasi ginawa yan. Parang napakalaking parang hindi naman natin sinasabing sampal sa gobyerno, pero dahil sa galing lang naman po sa gobyerno yung pondo niyan, kaya lang syempre Duterte yan, Duterte place, kumbaga lugar ng mga Duterte yan. Hindi maiiwasan na may mga ganyan na naman. Although pinagpauna na po ng Sagalang Mamamayan at ganun din po ang aming sinasabi na regardless kung sino po ang presidente sa pagkakatayo niyan, pero yun nga, hindi mo talaga maiiwasan pag-usapan yan at ipapakita. Siyempre ipagyayabang yan ng mga maka Duterte. Yung mga taga-suporta ng mga Duterte, pagyayabang nila yan. Isipin mo, 2.5 kilometers na napakagandang twin tunnel, twin tube tunnel, okay, na sa unang pagkakataon ay magkakaroon po ang bansang Pilipinas. Yan ay matatagpuan po sa Davao. Karangalan po yan ng bansang Pilipinas. Siyempre ng Davao. Mas maganda mga kababayan na panoorin natin ang bidyong ito nang sa ganun ay makita nyo ang buong kwento at nang makita nyo kung ano itsura nung twin tube tunnel na yan na ginagawa po sa Davao. Okay? Ito po yung video, panoorin natin. Ganon din naman dyan, ang tinatawag natin dito, mga anomalya, ha? Oo. Ganon din sa mga matitinong project, wag na nating sabihin, ito sa panahon ni ganito, ito Oo. sa panahon ni Oo. Hindi, talagang trabaho ng mga kung sino mang administrasyon ang gumawa niyan, di ba? Totoo. Ay, wag na natin sanang i-brand na kung sino man ang presidente. Katulad dito, Jen. Bibigyan ko kayo ng halimbawa.
Kasi mas maganda walang politika walang halong personal para madama natin, tayo mga Pilipino, na ito'y paglilingkod ng gobyerno, hindi ng sino mang nanunungkulan. Kasi parang naguhugas kamay eh. Oo. Hugas kamay agad. Yun. Eto, Jen, at ito, siguro, magandang ginawa ito ng administrasyon Alam mo ba, na mayroong itinatayong kauna-unahang long-distance mountain road tunnel. Mountain Road Tunnel. Mountain road tunnel, pare ko. Ayan itinatayo yan Totoo yan? sa gitna ng mga anomalya ngayon sa mga project. Yan, may magandang tunnel na itinatayo. Saan yan? Kauna-unahan po yan, alam mo ba? O sinong presidente ngayon? Si Pangulong Bongbong. Alam mo kung saan tinatayo yan? Saan yan? Siguro isipin mo, malagay ko sa Ilocos yan. Oo nga naman. Pwede. Hindi po, mga babayan. Kaya ang sabi natin dito, wag na tayong magsabihan kung sinong presidente o kung na nilalagyan natin ng politika. Itinatayo po ito sa Davao City. Doon mismo sa lugar ng mga Duterte. Tunnel yan? Tunnel. Bypass tunnel yan, pare ko. Ang ganda, no? Oo. Akala ko sa ibang bansa eh. Japan kasi ang nangunguna dyan, Jen. JICA ito? Oo. Yan po ay 2.3 kilometer tunnel sa Barangay Waan, Davao City. Bahagi ng 45.5 kilometers na Davao City bypass at kauna-unahang long-distance mountain road tunnel sa ating bansa. Wow. Ang kasama ho sa seremonya, kasi nagsagawa sila ng, anong tawag dito sa seremonya na yun? Ceremonial breakthrough. Kasi parang ano na nila yung Natapos na nila yung tunnel. yung mismong tunnel Yung tunnel per se, mga ilang, ganong haba? 2 kilometro? 2.3 kilometers na tunnel. Grabe, ang ganda. Mahatagal yan pagka nagbabiyahe ka. Kung 60 kilometers per hour, mga 2.3, mga halos 3 minuto, 2 minuto mahigit. Ako pa naman, pagka ginagawa ko, pag sa tunnel ako, sinusubukan ko yung anong dibdib ko eh. Para? Sumisigaw ko, yung echo. yung echo. Pagpasok, sisigaw ko, hanggang tapos sa dulo, doon ako hihinga. Ay, hindi ko makakahinga. Hindi ko makakahinga. Malamang, nagpulaps ako sa gitna yan. Mahaba-haba pala eh. Ang pumunta dyan, dahil busy sina Secretary Vince Dizon, ay sina Yusek Eric Ayapana. Second Secretary Akito Kinoshita ng Japanese Embassy. Mga opisyal ng JICA at Mindanao Development Authority. Ayun. Kaya ang sinasabi ko na walang politikahan, regardless kung saan mo itayo, di ba? Kung sinong nandyan. Kasi ang mangyayari niyan, pagdating ng panahon, ay hindi, ito, patayo ito ni Duterte. Ay hindi, patayo ito ni Bongbong. Mag-aaway-aaway pa tayo, hindi na. Totoo. Kung sino man ang nagpatayo niyan, trabaho talaga ng gobyerno yan, di ba? Bagay ito yung JICA project. Meron pag ganyan ginagawa, di ba? Yung sa Mount Banahaw naman, yung galing ka dito ng Quezon, ang lusot mo, papunta na ng Aurora. Hindi ka na paikot-ikot nung Mount Banahaw. Yes. Ayaw ko kung natuloy yung proyekto na yan. Marami atang opositor eh. Oo. Well, pero at least ito ang ganda. Kauna-unahang long-distance twin tube mountain road tunnel. Ay pagka nag-drive ka dyan, mapapakanta ka ng Country road. Akala ko daanan ng tubig eh. Yung pala, tunnel pala, no? Tapos meron so pwedeng dumaan sa sasakyan dyan. Oo. Yan po ay sa ilalim ng JICA Loan Agreement. Utang po yan, babayaran natin yan. Kaya yan pag-aari pa rin ng Pilipinas. Marami lang kasing iba, JICA, alam, mataas ang standard. Standard. Ang iba lang kasi ayaw ng... JICA. Kasi pag in-approve ka ng JICA, ang gusto ng JICA, sila mismo mag-i-implement. Ay kasi baka naman gawin yung malabnaw na naman. At pagkatapos... Mahal kasi, sabi nila, di ba? Totoo yun. Tapos lahat ng gamit, lahat ng gusto nila galing Japan. Kasi made in Japan, sabi kasi nila. naman dyan, ako yung magpapautang sa'yo. Tapos gagawin mo lang yung flood control dyan sa Bulacan. Tapos sasabihin, kanino galing yung pondo? JICA?
Di ba? Oo, Madadama yung Totoo, nagpautang na hindi mo man lang sinubaybayan yung Hindi. saan napunta yung pera. Di Sabi naman nung nangungutang, kaya nga ako nangungutang sa inyo, para masira na masira, para magbabayad dyan. Para taon-taon, nangungutang kami sa inyo. Ganun ang... Gusto nyo pala, walang kasiraan eh. Wala kami. Yeah. Pati, ganda oh. Pagka Japan technology, maayos talaga, di ba? Totoo. Oo. Ay, naku. At sana ay magtuloy-tuloy yung ganito, no? Na tayo ay nakakaranas ng kaginhawahan yan eh. Totoo. Ano, Kaginhawahan.